Magandang hapon, mga tol, mga pare, at mga kapwa Pilipino. So ngayon, magsisimula na naman tayo sa ating investing series. Dito naman para sa Philippine stocks, no? So, sa crypto, binanggit ko na kung bakit kailangan natin mag-invest. So, ulitin ko lang, no? Kaya tayo nag invest is para lumago yung wealth natin, para ipamana natin sa mga anak, apo o sa mga future generation ng pamilya natin at para matalo din natin yung inflation, 'di ba? Ang inflation kasi pinapababa niya yung buying power natin. So, para i-explain sa inyo na mas madali, imagine mo, yung 100 pesos mo ngayon, next year, 100 pesos pa rin siya, papel pa rin siya. Pero yung buying power, meaning yung kayang bilhin ng 100 pesos mo, bumaba dahil sa inflation. So, inflation, yun yung pagtaas ng mga bilihin. Kung mapapansin mo, dati, yung mantika ng 2020 is, 50 pesos lang yung palm oil per litro. Pero ngayon is, nasa 75 na siya. Just imagine, tatlong taon lang. Di ba? 50% inflation yun sa mantika. So, ayun yung ano natin, kaya tayo nag invest para matalo yung inflation. At sa pag invest natin, gagamit tayo ng dollar cost averaging. So, ano pa yung dollar cost averaging? So, ibig sabihin, ah, tayo mga Pilipino, di ba, majority sa atin nagtatrabaho. Kada pagsahod mo, mag invest ka. Maglalagay ka ng maglalagay hanggang mapalago mo yung pera mo. May dalawang klase ng dollar cost averaging. You can do it by time or by percentage. Ako kasi mas gusto ko yung by percentage. Bakit? Kasi para hindi ako makakabili pag mataas. Ang negative lang nun is pag tumaas, may iwanan ka. Di ba? Which is medyo mahirap. Unlike pag time naman, ang ginamit mo, dollar cost averaging by time, pag bubaba, wala kang pera pambili. Kasi lagay ka nga lang ng lagay. So, simulan na natin. By the way, bago tayo magsimula, ngayon, ang Philippines interest rate is 6.5%. So, bakit ko binanggit to? Ibig sabihin, yung paghiram ng pera ngayon is napakahirap. Dati, halos walang interest pag umutang ka. Okay? Hindi hindi ito yung normal na utang. Malaki talaga yung percentage nun. Kapag negosyante ka, or may negosyo ka, halos walang percentage yung pag umutang ka ng pera or gumamit ka ng loan. Sobrang liit lang ng percentage. Pero ngayon, sobrang laki para humiram ka. Kaya majority ng stock market may relation siya or may kinalaman siya. Pag mataas yung interest rate, bumababa yung presyo ng mga stocks. Kasi mas konti bumibili ng stock kasi mahirap ang humiram ng pera. Kasi yung mga negosyo, umuutang sila para makapag-expand sila ng mas mabilis. So ngayon, bago tayo magsimula, para makapag-invest ka sa stock market, pwede kang gumamit ng COL Financial. By the way, hindi nila ako affiliate, okay? So, you can search sa Google, sa internet, kung paano mag-open ng COL Financial para makapag-invest ka sa Philippine stock market. Pangalawa is BPI Trade. Meron ding Metrobank. First Security, I think ang name nun. Pero ang ginagamit ko is yung BDO Nomura or BDO Securities. So, hindi ako fan ng BDO kasi hindi maganda yung serbisyo nila. But, kasi nga location wise, di ba? Maraming BDO na ATM. So, kung naka-BDO ka, hindi ka mahihirapan. Marami ring location pag gusto mong mag-withdraw or deposit ng pera talaga sa bangko. So, kaya ko lang siya ginagamit is dahil, alam mo yon dahil marami siyang location. At the same time, meron ding Union Bank. Union Bank ang isa sa pinakamagandang bangko. Para sa akin, based on my experience and opinion lang to, sobrang ganda ng ano nila. May libreng wifi ka na pag nasa loob ka. Hindi gaano marami, hindi gaano crowded. Maganda rin yung service nila talaga. So, ngayon magsisimula na tayo. So, sa investing, gagamit tayo ng, diba, nabanggit ko sa inyo yung dollar cost averaging. Yung strategy yon na gagamitin natin sa paggamit o analyze ng risk management natin. At the same time, yung portfolio allocation natin. So, pero yung strategy mismo na gagamitin natin sa pag-invest is yung fundamental analysis kung saan pinag-aaralan natin yung business model ng company.
Kaya ng Jollibee, di ba? Pag narinig mo yung Jollibee, anong iniisip mo? Fast food, kainan, di ba? Nasa utak na natin yon, nasa subconscious mind natin. So, pag-aaralan din natin yung mga founder ng company. Sino ba yung nag-build ng ganitong company? Like ng Vistaland, which is si Manny Villar, which is under ng real estate. So, may mga sector din siya, iba't ibang sector. At ano ba yung mga competitive advantage ng company na yon? At the same time, pinaka-importante yung numbers. Ano ba yung numbers? Kasi sabi nga nila, numbers don't lie eh. Pagdating sa sa negosyo, majority talaga ng problema makikita mo sa numbers. Kung talaga nagtatrive lang sila, ang magiging problema ko lang is gumagamit ng accounting gimmick or accounting trick yung ibang company, meaning nagpo-fraud sila. So yun yung kailangan mong ma-distinguish. Okay, so pagdating naman sa numbers, ayan, andyan yung revenue, yung net profit nila, current ratio, debt to equity ratio. So pag-aaralan natin yan in the future. Sa ngayon, maglalagay muna tayo ng pera. So once makapag-open na kayo ng sarili nyong, platform na gagamitin, now let's dive sa investing. Sabi ko sa'yo, sobrang baba ng stock market ngayon. So ang PSEI, ito yung nag uh, nag nagga-gouge ng kung gaano ba kataas yung mga presyo. So ngayon sobrang baba niya. Around 6,000. At I think ang pinakamataas niya, it's way back, correct me if I'm wrong, nasa 2018, 2019, 9,000. Maabot siya ng 9,000. So we're down a lot. So ngayon, gagamit ako ng isang portfolio. Meron din akong sarili kong portfolio. So ngayon, nilagay ko dito, papansin mo, page stock. So bibili tayo, no? So ngayon, pinag-aralan ko na ibang mga company dito. I will go with Union Bank. Dahil sabi ko nga sa'yo, nabanggit ko sa una, Union Bank is one of my favorite bank. Kaya lang, medyo konti pa yung location niya, unlike talaga ng video. Kaya mas, video is one of our largest company here in the Philippines. So ngayon, I like Union Bank. So I'll go with Union Bank. UBP ang niya, ticker niya. And ang amount na ilalagay ko is lalagay lang ako ng 2,000 pesos. Sorry, hindi ko nabanggit. So ang gagamitin nating price, depende sa inyo kung magkano yung sahod nyo, kung magkano nyo hahatiin din yung allocation nyo. So ngayon ang pagbabasehan natin is 5,000. Gagamit tayo ng percentage model. So kasi ngayon mababa ang stock market ng Pinas eh. Unlike kung pinanood nyo yung video ko sa crypto na dollar cost averaging, 80% ng pera ko ginawa ko lang stable coin o nilagay ko lang sa cash, in short, parang ganon. Pero dahil ngayon, sabi ko kasi gumagamit ako ng percentage model. Kung tumaas ng todo yung stock market, I won't buy for that week. Pero dahil nga mababa yung, binabantayan ko to araw-araw, tinitignan ko, 1 to 2 times a day lang naman, pagkagising tsaka bago lang matulog para makita ko lang kung ano na nangyari sa market. So, kagaya ngayon, mababa talaga ang Union Bank. At the same time, pinag-aralan ko yung profitability nila, yung PE ratio nila. Doon ako nagbe-base kasi PE ratio, ano ba yung competitive advantage nila, net profit ba sila, profitable ba yung company. So isa to sa mga napili ko. So ang gagawin ko dito, since may 5,000 tayo for November 13, sabi ko kasi every week maglalagay tayo ng 5,000. Yun yung parang magiging pinaka percentage style natin. So dahil mababa yung market, hahatiin ko sa 5, 20% each. So bibili ako ng 1,000 pesos. No, I think I don't know if this one is amount or ulit tignan lang natin, sorry. At position, tignan ko kung 59,000 to or maging 1,000 pesos. So it says here 59,000, no? So mali ako. So i-close ko lang tong position para mawala siya. Okay. Sorry about that. Close ko lang yung position ko. Wala na siya. Makikita nyo ha. So 1 UBP, ulitin ko lang. So 59.8. So kailangan natin gumamit ng calculator. So 1,000 yung pera ko. I-divide ko yung 59.8. Kasi yun yung presyo niya ngayon. So it's 16.2. So gamitin natin 16 para lang hindi nakakalito, no? So 16 times 16 shares yan. 59.8. Okay, so 956 pesos yan.
wala pa yung commission dyan ha. So may mga fees pa yan. Depende sa gagamitin yung platform. So mag-a-adapt pa siya dyan. Kaya lang kasi, unlike ng crypto, kung sabi, pwede kang bumili ng $10 lang gusto mo, pwede. Naka-fractional reserve siya. Fractional buying sa Pilipinas kasi kaya sobrang pag-iiwanan tayo, wala tayong fractional buying ng shares. Ang gamit lang natin, kailangan bumili ka ng exact amount ng shares. So 16, add position, voila. So ayan na siya. So I'm not quite sure why. Yeah, ito yung value niya. So naka-dollars tayo. Pwede natin palitan to. Papalitan ko to ng peso para hindi kayo malito. Ayan na. 956 pesos. May pera pa tayo. May apat pa tayo, no? Isa sa mga nakita kong company is Robinson. Robinson. Alam mo na yung Robinson. Pag narinig mo yung Robinson. Ano ba yung Robinson? Robinson Holdings to. Retail Holdings. Yung Robinson Malls. So, bibili tayo ng 1,000 again. So, i-divide ko lang siya, no? So, 1,000 pesos ko, i-divide ko siya sa 39.3 ang price per share niya. 39.3. So, 25 na shares. Bili tayo ng 25 shares. Ulitin ko, wala pa yung mga fees dito. Okay. So, ayan, 956. So, then, the next one is Converge. GG Summit, the lowest was 334. I will go with Philinvest. I like Philinvest eh. Kasi Philinvest was hammered a lot. Lalo na yung REITs nila. Alam mo na, pag narinig mo yung Philinvest, ano ba yung Philinvest? Philinvest is, of course, yung Philinvest is, let's try, Philinvest. Philinvest is a real estate company. So, pupunta tayo dito. Sorry, I'm not familiar with Philinvest. So, let's go with Philinvest. Sorry, nasan ba yung isang Philinvest? Yung REITs na Philinvest FDC. No, this is not the one. It's 3 pesos eh. Pero bilhin na lang natin tong pinaka, stocks ng Philinvest mismo. FLI. So, I will go with Philinvest for another 1,000. So, pansin mo, bangko, yung sector ng unang binili natin. Robinson is under a holding company siya. Nandun siya under siya ng holding company. So, we're gonna buy, so it's 0.56. So, mababa yung price niya, no? So, yung presyo, hindi siya nag-i-indicate na porket mababa yung presyo, maganda na siyang bilhin. Ibig sabihin, mas marami lang siyang shares. Okay? Same with the crypto, hindi porket mababa yung price niya, is ibig sabihin, maganda na siyang bilhin. Mas mataas yung chance bumaba. Kasi ganun ang ginagamit ng tactic ng ibang company. Akala nila mas mababa yung value, mas malaki yung chance tumaas. Hindi ganun yon. Kagaya nito, Robinson, yung price nakita mo, 39. Union Bank is 59. Masyadong malayo, di ba? Ito, sentabo lang yung presyo niya. So, hindi porket sentabo lang to, maganda na siyang bilhin. Parang ganun. Huwag kayo mahuhulog doon. So, kailangan pag-aralan mo yung ilang shares. Kasi ibig sabihin, no, mas maraming shares yung nakalabas. Pag-aaralan natin siya in the, sa mga future video natin. So, ngayon, focus muna tayo dito. So, dahil 1,000 yung pera ko, i-divide ko siya sa 0.56 para malaman kung ilang shares. So, 1,785 shares ang kaya pwede natin bilhin. Sabi ko sa inyo, pag bumili kayo sa, sa market, hindi siya ganito kasi minsan nakalat siya, meaning per 1,000 lang ang pwede mong bilhin. Kaya sabi ko nga sa inyo, sobrang pangit ng stock market natin, but pag kayo, siguro gagawa tayo ng video sa susunod kung paano talaga bumili ng on the spot. Ngayon gumagamit lang tayo ng kung magkano yung pera mo. Maaring sa tingin ko pag bumili ka talaga sa BDO is 2,000 yung, it's either by 1,000 yung niya, yung pwede mong bilhin. It's either 1,000, ang next value na is 2,000 ang pwede mong bilhin. Nakaganon siya, hindi siya naka-fractional reserve. So, yeah, for the meantime, ganito muna tayo kasi ang ginagamit naman natin is the stock screener. Magawa tayo ng portfolio. Next one. And by the way guys, hindi to financial advice, no? So wag niyong gagayahin to. Ito, ginagawa ko to dahil pinag-aralan ko yung mga company na to. One of the company na
ano kay STR, which is Vista lang. So hindi to financial advice. Invest on your own terms. So Vista Star Mall yun eh. Star Mall. Sorry. Let's go with Vista. Vista Star Malls is down. So STR, no? I'll go with STR. Kasi sobrang profitable nila. So 2.32 guys. So ulitin lang natin, may 1,000 pesos tayo. Divided by 2.32. 431 shares, no? So ulitin ko, sa pag bumamit kayo ng video, kagaya ko ginagamit ko sa video, uh, hindi ka makakabili ng 431. Maaring 400, maaring by hundreds, by thousand siya. Maaring by 10, depende sa price. So, next time gagawa tayo ng video na talagang, so it's 39. The next one is Converge. Isa to sa mga, inaay ko talaga. Converge. So Converge is down by a lot, 138% siya. And profitable din siya. Plus yung revenue niya tumataas year by year. So, so 1,000 divide sa shares, 8.38. Wala, 119. So sabi, it's either 100 lang pwede mong bilhin dyan kapag nasa mismong app ka na or gumagamit ka na ng website. So guys, ayan, meron tayong 4,900, no? So every week maglalagay tayo ng 5,000 pesos para mapatunayan ko sa inyo na, fundamental analysis work, dollar cost averaging is still the best kasi majority ng Pilipino is traders, in which 80 to 90% of the trader natatalo. So I highly recommend na mag-invest rather than active investing, not only passive. Passive means lalagay mo, hindi mo gagalawin ng 30 50 years. The problem with that is hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung di mo na pinag-aaralan kung mataas ba o mababa yung market. Saan ba tayo papunta? 'Di ba? Are we heading for a recession, for a bull run? So, mahirap. Kasi kung naglagay ka ng pera noong 2018, which is the top of the Philippine stock market, ang laki ng lugi mo ngayon. Siguro, lugi ka ng more than 50 to 70%. Depende sa pinaglagyan mo na stocks. So, I really don't, hindi ko siya nire-recommend na bibili ka, then di mo lang papansinin. No. You should be active. Parang negosyo yan. Pag-aaralan mo siya, itrato mo yung investing mo na parang negosyo na pinag-aaralan mo kung ano nangyayari. Okay? So, every week, maglalagay tayo para mapatunayan ko sa inyo na it works. Kung maglalagay ka lang ng pera weekly or monthly, depende sa kakayahan mo, 5 to 10 years from now, you will be wealthier. And by the way guys, ulitin ko lang, hindi to financial advice. So, see you again in November 20. Bye for now.